Hi guys and welcome back to Tarot Page Philippines. So this video, gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga Sun, Moon at Rising na Gemini for April 20 to 26. So kung bago po kayo, subscribe, like, and share. Kung hindi nyo alam yung Sun, Moon at Rising nyo, sa dulo ng video, may link tayo para mapanood nyo. Readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. For private readings and spell works, message me at every Friday hanggang Sunday. Nasa Oh My Gulay po tayo sa Session Road for face-to-face reading. To support us po, you can click the join or the subscribe button sa baba. So, Gemini, here are your cards. So, we have your Encourage, Compass, Home, and Slow and Steady. Ala. Rock Bottom, Metamorphosis, and Talisman. Tapos, ang deities mo is si Neptune at si Jupiter. Ayan. So, ano bang in-expect natin? Actually, magra-run tong reading na to, maramdaman mo siya. Actually, in the next 6 to 8 weeks pa, mag-extend siya. About 6 to 8 weeks. So, almost 2 months, magiging progressive tong reading sa'yo. So, the first one we have here is number 54, encouragement. Alam mo, literal ha, ang Gemini, ang dami sa inyo na panghihinaan ng loob. Ang dami sa inyo na feel nyo na parang you're down, andoon na parang nade-discourage kayo, naboboard kayo, kasi parang wala kayo nakikitang progress. Huwag ganon. Kasi may timing naman. Kumbaga, this is a time for you, sabi nga ng card of encouragement, to deal yung mga kailangan mong i-deal sa ngayon. Kumbaga, yung mga darating na mga haharapin mo, yung mga plans mo, may timing siya na ibibigay sa ng universe. Meron siyang moment of achievement para sa iyo. And doon na sinasabi ng card that this will be a moment, ito yung magkakaroon ka ng moment na kung saan magko-focus ka rin doon. But for now, wag mong hayaang ma-bored. Hindi ka dapat naboboard. Actually, ang dami mong kailangan gawin eh. Ang dami mong kailangan ayusin. Especially, yung responsibility mo sa sarili mo. Ito yung tanong sa'yo ng card eh. Kailan ba yung huling mga panahon na parang ipinasyal mo naman yung sarili mo? Kailan ba yung huling oras na pumunta ka sa lugar na gusto mo mapuntahan? O bumili ka ng pagkain o gamit na para lang sa'yo? Kumbaga, reward. Kailan ka ba huling nagpa-parlor, mga ganyan? Or bumili ng bagong shoes? Kailan ba? Kailan? Ang tagal na rin eh. So, this is a time na ikaw yung maging provider sa sarili mo. Ito naman yung time na ikaw naman yung magbalik sa sarili mo. Kasi, ang dami mo nabigay sa iba eh. Maybe, tama naman yung universe. Maybe it's your time na ikaw naman yung tumanggap. Now, number 50, ang next mong card is number 50, Compass. May mga shift na gagawin yung universe sa'yo. May mga movements na gagawin siya in terms doon sa tina-target mo. Yes, meron ka ng set plans sa utak mo. Pero medyo sabihin natin, medyo vague pa siya. Hindi pa siya ganun kadetalyado. Magigets naman yun. Kinuwento mo sa amin yung plano mo. Magigets namin. Pero hindi namin makukuha yung pinakabuong picture ng gusto mong mangyari. So, ito yung moment na sinasabi ng card of the compass. Medyo balikan natin yung mga plans mo. Ano ba yung may mga nakikita mo may butas pa? Ano ba yung hindi pa pulido yung plano? Or hindi pa ganoon na napipicture sa isip mo kung ano ba talaga yung gusto mong ma-achieve o mangyari or makamtan. Ito yung time para gawin mo yon. Medyo balik tayo sa part na yun. Kasi ang manifestation ng universe kasi nagwo-work yan in very specific, pag specific yung gusto mo. Now, next nating card mo is 27, Home. Alam mo, very soon naman eh. Ang dami sa inyo, may mga naiwan pa, no? Hindi pa kayo, kumbaga, hindi mo na exactly naiwan. May mga hindi pa nakakagawa nung kailangan nilang gawin or napaprocess yung kailangan nilang i-process or andun yung point na may mga hindi pa nakakapag lipat, nakakaalis dun sa situation nyo or sa kinakalagyan nyo. Yung iba nakaalis na. Pero, kumbaga, medyo may parang stop, kumbaga sa pag-akyat ng Baguio. Nasa Dao muna kayo, may stopover kayo. Ganyan. So, or nasa Pangasinan kayo, may stopover kayo. So, this is a stopover na sinasabi ng universe sa'yo.
Kasi, kumbaga, you need to stretch. And with the card of the home, alam nyo yan, madami kayong kailangang asikasuhin, literal sa inyong tahanan or sa pamilya or sa tinuturing yung pamilya. Kumbaga kung sa work to, may kailangan kayong, siguro kung nag-resign kayo, ipapasa nyo yung mga trabaho nyo doon sa next na papalit sa inyo, or kung sa tahanan, andoon na, syempre kailangan nating ma-ensure na wala tayo may iwanan na mga atraso sa may-ari or whatnot. Marami. May mga kailangan ka munang asikasuhin, and maybe legal matters or responsibility. So medyo bigyan mo ng pagkakataon habang total nabo-bored ka, 'di ba? Ayan, nabo-bored ka, doon may focus. Kumbaga yung mga bagay na alam mong puwedeng maging hadlang along the way, ayusin na natin as early as now. Now, we have here number 12, slow and steady. Medyo mabilis din yung mga magiging ganap kasi kapag naayos mo na 'tong mga bagay na 'to, medyo ifa-fast track ng universe bigla yung movement mo. So with the number 12, slow and steady. So bibigyan ka ng mga different avenues ng universe. Ito yung time na pinapakita ng universe that you will have that, let's say, capacity na parang magkakaroon ka ng sharp mind na parang ito kayang gawin ko or dito ako pumunta or asikasuhin ko kaya to. Kumbaga, idea upon idea ang ibibigay sa'yo ng universe. So, hindi ako magtataka na madami sa inyo in the next few weeks hanggang almost 2 months, hindi kayo mapipirmi sa isang lugar. As in, medyo more gala, more fun. But ito yung gala nyo naman, yung pag-alis nyo, may purpose, may dahilan. Hindi lang siya yung basta bet mo na lang. Medyo matatapos na yun sa part na yon. So, ito, more on the progressive yung mga gagawin mo. More on, sabihin natin, parang official na travel. Parang, gano'n natin siya ilagay na sinasabi ng card. Ano pa bang mangyayari? Expect natin. We have your number 10, rock bottom. Okay. This card is also advising din kasi na may mga, remember dito tayo, sa home, may mga asikasuhin kayo. Well, ayan na. May mga shift naman mangyayari sa mga tao na sa paligid mo na sabihin natin magiging support ka nila. Ikaw yung sabihin, hindi man sabihin natin financial supporter, pero ikaw yung magiging emotional support nila. Ikaw yung magiging tampunan nila. Ikaw yung magiging sandalan nila for this time. And andoon na, masakit talaga magsalita, totoo naman, diretso mo sila. Andun yung point kasi na andun yung part mo na nakakapagod na advice, tas hindi nakikinig, di ba? So, didiretso mo na, no, ito yung gawin mo. Dapat, ito yung i-target mo. Ganto yung gawin mo. Huwag kang, andun na. So, andun yung magiging, yung tinatawag nating tough love. Talagang, babasagin mo na, bakit ka pa nagtitiis dyan? Ito na, ganto. So, ito na yung moment na talagang magbabato ka ng lifeline sa kanila at mararamdaman nila na yung although hindi emotionally at sa pandinig hindi maganda yung sasabihin mo, pero yung pinag-uugatan ka sa nun, it's concern. Nanggagaling yon doon sa love na meron ka sa mga taong to. Now, with the card of Metamorphosis number 25, medyo magiging matigas ang ulo ng mga to. It will take some time bago nila ma-realize. At andoon na parang, andun yung point na maghihintay ka lang. Kumbaga, sabihin natin na parang, okay, ayaw niyo pa makinig kasi dito lang ako. Kumbaga, ano yung parang nung mga bata tayo, pag, hindi ba yung parang, ang imbes na sabihin natin, huwag dyan, baka masaktan ka. Nagiging reverse psychology. Andoon na magkakaroon ka ng approach na gano'n na, yung para sa mga magulang, sige, galawin mo yan nang madapa ka o makuryente ka o masaktan ka, nang mahanap mo yung nahanap mo. May ganun yung approach mo bigla. So, yung raw side mo as a Gemini, medyo lalabas. Kaya medyo mawawarla sila sa'yo. Pero it will be enough for them to realize na tama ka. With the number 49, talisman, I'm seeing here na may mga iba sa inyo na gusto nyong hatakin, makasama doon sa road to success na tiyatahak mo, makasama mo yung mga taong importante sa'yo. Yes, mahatak mo sila. Andoon na sila mismo yung parang, Gemini, hindi ko na kaya.
tama ka, help. Ano ba yung sinasabi mong advice? Ano ba yung sinasabi mong kailangan kong gawin? Ano ba yung napansin mo na hindi ko napapansin? Ano ba yung wisdom sa'yo ng universe na binibigay sa'yo para ipasa mo sa akin? Ayan na. Makikinig na sila. You will be like a talisman kasi parang charm, yun na yung ibang term niya, or parang lucky charm. Andon, ikaw yung magiging lucky charm nila. You will be actually saving them from wrong decisions. Ikaw yung magiging tala nila in the process. Ano bang, at ano ba sinasabi ng mga deities mo din? So we have here, una is si Neptune, number 8, dream, illusion, and a wish to flow, and si Jupiter. Number 6, liberation, opportunity, and a wish to expand. Ni, in the next 2 months or less, I'm seeing here, makakapag-transition na ng lahat ng mga Gemini. Pwedeng transition yung mga nasa waiting pa, yung mga hindi pa na andoon na yung plan is, may mga hinihintay pa sila. This will be a moment in the next 2 months talagang magpo-push through na to lahat. So, all you need to do, sabi nga sa ni Neptune, balik tayo sa manifestation kanina, kailangan be specific. Kailangan detalyado. Kailangan kapag naikwento mo yung plano mo sa amin, kahit kami, kaya namin ipinta sa isipan namin kung ano yun. Why? Because once you touch that part, umabot ka sa ganong level, ang promise sa Jupiter, everything will just expand. At ikaw na lang yung ma-amaze na, eto yung minamanifest ko dati pa. Sa akin na. So I hope nakatulong yung reading. Those are for guidance purposes, so use your free will wisely. At kung bago kayo, subscribe, like, and share. For private readings po, and Spellworks, message me. And every Friday hanggang Sunday, nasa Oh My Gulay po tayo for face-to-face reading. If you want to support us para mag-grow po ang channel natin, you can click the join button or the thanks button sa baba. Gemini, maraming salamat sa iyo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. And hope to see you soon po. From Baguio City, you have a great day. Bye for now.